at yung mga nasa Jezreel Valley. Sumagot si Joshua sa mga tribes ng Ephraim at West Manasseh, marami nga kayo at powerful pa. Di lang iisa ang mapupuntang lupain sa inyo. Mapapasa inyo rin ang bundok, ang mabundok na bayan. Kahit pa magubat yun, lilinisin nyo para matirhan hanggang sa pinakamalayong mga borders nun. Mapapalayas nyo ang mga Canaanites kahit na malalakas sila at may mga karwaheng bakal. Manalangin tayo. Lord, salamat po sa inyong salita. Dalangin namin, Lord, na maintindihan po namin, Lord, hindi sa aming karunungan, kundi sa iyong karunungan, Lord, sa iyong wisdom na binibigay po sa amin. Dalangin namin, Lord, na maintindihan po namin, may sa puso at may sa buhay po namin ang nais niyo pong ipahayag ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, ito pong nararanasan po ng mga Israelites dito sa Joshua chapter 17 ay wala pong pinagkaiba sa atin. No? Kung tignan niyo po kung paano po sila magsalita, paano sila magreklamo, kung paano po sila mangusap sa kanilang leader, halos the same lang, no? Kung paano rin mangusap ang isang anak sa isang tatay, no? Meron po ba dito na-experience niyo po yung agawan sa lupa? Mga magkakapatid. Sige po, okay lang po. Wala po dito yung mga kapatid nyo. Pero alam nyo po, sa totoo lang, sobrang dugo nun, no? Mismong kadugo mo, tawag dito, para lang sa lupa, itatatwakan niya yung pagiging kapatid mo. Even to the point na banggitin niya hanggang dun sa kaapu-apuhan niya o sa apo niya sa tuhod na, ano ko kasi ito, pamana ko to sa ano ko pa, sa apo ko pa. Dapat ako rin, meron ding dito. Tapos pag binabalikan yung history, ilan lang pala ang naghulog nung araw. Ayun na, nung araw, no? Kailan ba yung araw na yun? Yung araw na yun, di ba lumubog? Hanggang ngayon, mataas pa rin. But what I'm saying is, ito yung sitwasyon nila ngayon, no? Na binigay po sa kanila yung promised land. Ito pong promised land na to, ang tagal na po nito. Panahon pa po ito ni Abraham. Pinoproclaim na po ito at sinasabi na po itong pangako ng Panginoon sa ano pa po, kay Abraham pa po, hanggang sa naipasa na kay Moses. Si Moses nga, nakarating po ba ng promised land? Hindi. Nakita niya, natanaw niya. Pero hindi po siya nakapasok. At during the Joshua chapter 1, if we're going to have a recap, ang nangyari po doon is nagluluksa na sila sa pagkamatay ni Moses. Ang matindi po noon, hindi po nila nakita yung bangkay eh. Wala, ang sinabi lang, ang nag-declare pong patay na si Moses, si God. Sabi niya, Moses, my servant, is now dead. Ganun lang. Ganun lang yung narrative ng pagkamatay ni Moses. Walang sinabi na sinunog yung bangkay niya, nilibing sa pinakamalalim na hukay, 60 feet below the... Walang ganun eh. Ang sinabi lang ng Panginoon, patay na si Moses. O Joshua, ikaw naman. Ngayon, nakapasok na sila ng promised land. If we're just going to picture it out, marami na po silang nasakop. Yung iba po sa kanila, nakapag-settle na, tahimik na. Yun nga lang po, makikita niyo po, sa Joshua chapter 16, meron po silang kompromisong ginagawa. Ano po yung kompromiso? Ang sabi po ng Panginoon, conquer. Ang matindi po nun, lipulin. Pag sinabi mong lipulin, patayin po lahat. Parang, baka may makipagdebate po sa akin, ganun ba karahas si Lord? Baka sabihin niyo po, bakit ganun? Bakit inaalaw ni Lord yung genocide? Bakit inaalaw ni Lord na patayin pati mga bata? Bakit inaalaw ni Lord patayin pati mga kababaihan? Just for you to know, the Canaanites or even the foreigners of that land before, it's in Deuteronomy, hindi ko na nalagay dyan, pero I'm just saying the fact na meron ding justice system ang Panginoon. Sa Panginoon, justice delayed is not justice denied. Sa atin, sa mundo po natin, lalo sa Pilipinas, minsan pag justice delayed, justice denied na yon. Pero sa Panginoon, wala pong ganun. Hindi po pasok sa timetable yon ng Panginoon. Kahit anong timeline pa yan, kahit kaninong generation pa yan, magtutubos tayo sa Panginoon. Ganun po siya. Naalala niyo po si Haring David?
Yung kasalanan ni Haring David, kanino ba nag-inflict yung damage? Sa kanya ba? Sa anak niya. Yung unang anak niya kay Bathsheba, yun ang nag-suffer. Namatay po yun. So, it's not, wag po nating sabihin na porket hindi po nabayaran yung kasalanan ng mismong tao, hindi na po pwedeng pagbayaran po yun. Ito po yung nangyari dito. The wickedness of the inhabitants in the promised land for Israelites has already reached the wickedness of men. And the wickedness reached to the heavens. Yun yung sinabi sa Deuteronomy na para sa Panginoon, kailangan lipulin na sila. Do you remember Genesis chapter 6? Ano po nangyari sa Genesis chapter 6? Genesis chapter 6 is about the great flood. Wala pa pong flood control noon. Lahat po sila namatay. Sino lang po yung nabuhay? Pamilya lang po ni Noah. Ngayon, sabi po dito, nag-compromise po ang mga Israelites. The compromise started with I believe yung Ephraim, pero let's do the exact. Ang nag-compromise po ay ang tribe ni Ephraim. Imbis po na lipulin po nila, sinubject po nila to forced labor yung mga taong nandoon, yung mga foreigner po na nandoon. Imbis na patayin po nila. Ito naman, takot na takot. Imbis na makonquer po nila yung kanilang pinamanang lupa, ayaw po nilang sakupin. Bakit daw po? Merong karwahing bakal. Iba naman sinasabi, mabundok doon. O di ba pwedeng linisin, sabi ni Joshua? Puro reklamo kagad. Nagko-complain kagad. Walang aksyon. Gusto kagad magreklamo. So tingnan po natin to. Marami po sa atin ang struggle ganito. Madali po tayong magreklamo. Lord, kulang ako sa blessing. Lagi naman ako naglilingkod sa iyo. Ba't sila? Ba't ako? Ito yung narinig ko dati. Lord, matagal na ako naglilingkod sa iyo. Ba't di pa rin kami yumayaman? Lord, tagal mo na ako servant. Sabay-sabay kami nagsimula. Sila may kotse na, kami wala pa. Ano yung mga narinig ko po? Dito po yan sa ating simbahan, no? Bakit sila meron? Tapos kami wala. We live in a generation na mabilis pong mag-compare. Sabi mo nga sa katabi mo, nagko-compare ka ba? Yan, tanongin niyo po. Sa social media pa lang, tama ba? Buti pa sila nakapagpabinyag na ganyan. Kami ganito lang, no? Parang lahat blessed tapos ikaw hindi. Lord, anak mo ba talaga ako? Sabi nila ako yung anak mo pero parang sila yung anak ng Diyos. Sometimes kahit believers, ganyan din po yung approach natin kay Lord. Amen? Lord, bakit malit yung portion ko? Lord, bakit parang may kulang? Bakit sila mas blessed kesa sa akin? The tribe of Joseph, Manasseh, and Ephraim, lumapit sila kay Joshua with a complaint. But there's the thing. Hindi po sila kulang sa promise. Ang kulang po sa kanila, perspective. Everybody say the word perspective. Title po natin ngayong gabi ay From Not Enough to More Than Enough. Not enough, kulang. More than enough, sobra. Sobra. So, how do we respond when we feel like what God has given us is not enough? Actually, minsan sobra, minsan kulang. How many will say, sapat lang binibigay sa'yo ng Panginoon? Sige nga, taas niyo po yung kamay niyo. Sige po, praise God. Sige po, huwag po tayong mahiya. Sapat lang ang binibigay ng Panginoon. How many will say, sobra ang binibigay ng Panginoon? Higit pa sa inaasahan ko. Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Meron bang maglalakas ng loob na magsabing kulang? I believe wala. Pero again,
Sometimes that's the reality. Why? Because it's about our perspective. Okay, so how do we respond when we feel like what God has given us is not enough? Sabi po dito, the problem is not provision. Hindi po yung pagpapala ang problema. Ang problema po ay yung perception, yung perspective po natin, kung paano po natin tinitignan yung blessing. Sabi po ng mga tao, why have you given me but one lot and one portion, since I am a numerous people? Ang dami-dami namin. Tapos pagsisiksikan mo kami sa 20 square meter. More than 100,000 people kami, tapos pagsisiksikan mo kami sa 1 hectare. So parang ganun yung kanilang sinasabi. Pero tingnan niyo po dito, maganda yung sinabi nila. In-acknowledge po nila na marami sila. Napakarami namin. Sabi niyang ganyan. And they even said na dahil pinagpala kami ni Lord. Okay. So, goods naman yan. Kaya lang, naririnig niyo po ba yung boses nila? Do they feel blessed? Or feeling po natin pag binabasa natin yung text is nagko-complain po sila? Tanungin mo yung katabi mo, nagre-reklamo ka ba? Diba? And alam nyo po, sa totoo lang, baka tanungin nyo po ako, Pastor, masama ba magreklamo? Tanong mo nga yung katabi mo, masama ba magreklamo? Kasi kapatid, kung masama magreklamo, kung bawal magreklamo, kapatid, paano pa maayos sa mga bagay-bagay? Actually, sa totoo lang po, kung bibisitahin niyo po yung Book of Job, marami pong sinabi si Job tungkol sa Panginoon. Nilapit niya lahat ng concerns niya sa Panginoon. Actually, we call that in a biblical manner, lamentations. Diba? Naglalament po tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, normal lang yan. Okay? So, kung nagre-reklamo po kayo, kung naglalament po kayo, okay lang yan. Pero alam niyo po, sabi po ng teacher namin sa ATS, sana naman po pag nagreklamo daw po tayo, wag po tayong mag-ending din sa reklamo. Kasi yung lamentations po kakaiba. Pag binasa niyo po yung Lamentations, may kita niyo po dyan, nagre-reklamo po yung main character. Totoo po yun. But at the end of the day, pupurihin niya yung Panginoon. Amen? That's another perspective. Etong mga to, nagre-reklamo lang. From point A to point B. Sa Lamentations, from point A, nagre-reklamo. Sa point B, hindi na, nagpupuri na sa Panginoon. Kaya anong ginawa po dito? Ang pananaw po nila, grabe, no? May blessing na, pero dissatisfied pa rin. Hindi nakukontento. Pwedeng may trabaho ka, pero may reklamo ka rin. Tama ba? Pwedeng may pamilya ka, pero kinukumpara mo naman yung pamilya mo sa ibang pamilya. Tanungin mo katabi mo, okay pa ba yung puso mo? This is a heart matter. This is a matter of the heart. Why? A complaining heart cannot see a generous God. Pag pinapairal po natin palagi kung ano lang yung nakikita po natin, hindi po natin nakikita kung gaano po kamapagbigay ng ating Panginoon. Bakit? Kasi puro problema, puro complaint, puro negative. Hindi na nakita yung positive side. Nakalimutan niya na ang Diyos na sinasamba niya ay yung Diyos na nagpanalo sa kanila sa Jordan River. Yung Diyos na nagbukas ng Red Sea. Yung Diyos na nagpakain sa kanila ng mana sa desert. Yung Diyos na nagbigay ng tubig out of the rock. Hindi na nila alam yun. Nakalimutan ng lahat. Anong naaalala? Complain. Instead of complaining, kapatid, better remember all the promises of God that was gained, or sabihin po natin, tinupad ng ating Panginoon.
Recall right now, how many promises ang tinupad niya sa buhay mo? How many prayer requests ang sinagot niya na kahit alam mo hindi na dapat sinagot yun, pero sinagot pa rin ng Panginoon? Ilang beses ka nang pinagaling ng Panginoon? Ilang beses ka nang niligtas ng Panginoon? Instead of complaining, see the goodness of God in your life. Amen? Para silang ngayon, dumaan lang dun sa kapitbahay na amoy yung ulam. Man, sarap ng ulam nila, ma. Makikain na lang tayo. Parang ganun eh. Mabuti pa sila may TV, tara makinood tayo. Kami po batang 90s, ganun eh. Uso yung nakikinood ng TV sa sa kapitbahay. Diba? Para silang ganun. God often calls you to expand, not to complain. Sabi niya, sumagot si Joshua, kung napakarami nyo at masyadong maliit ang bundok na bayan ng Ephraim para sa inyo, pumunta kayo sa gubat, sa lupain ng Rephaim at Perizzites at linisin nyo para matirhan nyo yun. Napaka-interesante ng pagsagot po dito ni Joshua. Hindi niya sinabi na, o sige, napakalit ba? O dadagdagan ko. Pwede naman, di ba? Siya yung pinaka-leader eh. Can I say, siya yung pinaka-presidente ng Israelites during that time. Pero, ang sagot ni Joshua, marami pala kayo eh. Sabi niyang ganun, i-clear niyo yung gubat. Di ba? Baka pwedeng gumawa ng paraan. Sabi niya, go up. Clear the land. God's response to your complaint is often a call to action. Hindi pwedeng maging tamad na Kristiyano. Ulitin ko po, hindi tayo pwedeng maging tamad na Kristiyano. Sabi ni Pastor Eji dati, pag ikaw daw mahilig ka magreklamo, mapupunta ka raw sa reclamation. Sumba natin doon. Complaints or yung mga reklamo po is not the language of heaven. The language of heaven is always praises and glory to God, while the language of hell is always complaint and all kinds of suffering complaints. Tanong mo yung katabi mo, nagre-reklamo ka pa rin ba? The land was available, but it is forested, uncomfortable, it requires effort. Meron tayong folklore si Juan Tamad, tama ba? Ano ba yung tsura ni Juan Tamad? Nandito yung tamad, opo. Alam na natin yun. Sabi niya, ano yung tsura ni Juan Tamad? Tamad, oo nga no? Si Juan Tamad, ito na lang yung prutas. Yung, di ba, inaantay niya pa mahulog. Pwede mo namang sungkitin. Pwede mo namang abutin. Pero ang gagawin niya, hinihintay niyang mahulog sa bibig niya. Ganyan ka ba humingi ng blessing sa Panginoon? Gusto mo instant na lang palagi? Gusto mo palaging nasa harapan mo na? Pwede ba yun? This is a realization. Gusto kang pagpalain ng Panginoon, pero God also wants you to step out of your faith. Amen? Kailangan din ng effort mo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Actually, ang gusto na lang ng Panginoon sa atin, i-conquer na lang natin yun. Maging visible na lang tayo dun. Yun na lang yung kailangan. Mag-show up na lang. At siya na yung gagawa ng paraan. Siya na ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya na yung magbibigay sa iyo ng prosperity. Ang kailangan mo lang gawin, you step out of your comfort zone. Amen? Gusto natin blessing without effort. Gusto natin increase without obedience. Gusto natin expansion without sacrifice. Kapatid, si Jesus, pwede naman instantly sabihin niya, o sige, ligtas na kayo. Tama ba? Pwede naman gawin ni Lord yun eh. Kanina sa Bible study, pwede naman di na mamatay si Jesus, di ba? Pwede naman. Pero ba't kailangan niya pang dumaan dun sa sa krus ng Kalbaryo? Kapatid, may effort din. Kung si Jesus nag-effort, sabi mo sa katabi mo, mag-effort ka din.
Amen? Growth requires responsibility. Hindi ka kulang sa opportunity. Kulang ka lang sa willingness to expand. Amen? Fear makes you see obstacles bigger than God. Sabi po dyan, tumutol po yung mga descendants. Sabi niya, hindi sapat sa amin ang mabundok na bayan. No? At merong mga karwahing bakal ang mga Canaanites na nasa kapatagan. Ay, nanginginig pa yata nung sinasabi nila yan. Ay, meron silang dun advanced military technology. Tas tayo, lang tayo, swords lang tayo, spears lang tayo. Yung iba nga sa atin, farmer pa. Hindi naman marunong makipag-away, hindi naman marunong makipaglaban. Tas kukonquer natin yung lupa nila. Ay, matatalo lang tayo dyan. May karwahing bakal sila, parang tangke during that time. Anong panama natin sa kanila? From being complainant, from being reklamador, yun pala duwag naman. Mareklamo, pero duwag. Mareklamo, pero matatakotin naman pala. Mareklamo, pero ayaw gumawa ng paraan. Mareklamo, matatakotin pa. Lord, mahirap yan. Lord, hindi ko kaya yan. Lord, may kalaban What is happening to us? Fear exaggerates obstacles and minimizes God. Grabe, sampal po sa Diyos ito. Anong ginawa nila sa Jericho? May military ba? May military advancement bang silang ginawa? Tapos bumagsak yung walls? Wala naman Anong ginawa nila? Inikutan lang ng inikutan. Tapos nag-blow ng trumpet. Kailangan ng military technology? Nasaan ang faith ng mga taong to? Minsan ganyan din po tayo. Nakakalimutan natin. Paano tayo ginawan ng milagro ng Panginoon? Pinapaliit natin si Lord. Pinalalaki yung problema, tas pinaliliit naman kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Tandaan mo kapatid, God is bigger than your problem. Amen? Yung problema mo kasing laki lang yan ng barko, pero si Lord kasing laki ng dagat, ng karagatan. Mas malaki pa rin siya kaysa dyan sa pinoproblema mo. Mas malaki pa rin siya dyan sa kinatatakutan mo. Kapatid, increase your faith. Sabi mo nga sa katabi mo, increase your faith. Kailangan mo si Lord. Huwag mong paliitin si Lord. Mas malaki pa siya sa inaakala mo. Ganito tayo minsan, Lord, gusto ko mag-ministry. Kaya lang po, busy ako Lord, gusto ko po mag-step up sa leadership. Gusto ko po maging small group leader. Kaya lang, Lord, di naman ako magaling magsalita Praise be to God, alam niyo po, kanang special mentor, Sister Mina, Sister Felma. Sige po, tayo po kayo. Sister Mina, Sister Felma, Sister C. Sino pa ba yung kasama namin? Sister Rachel, Sister Luz. Sino ba yung mga kasama ko ayan, Sister Marife, Sister Lucy. Alam niyo po, sa totoo lang, yung step up po sila sa akin na sinabi niya na gusto po nilang makasama dun kila Nanay Edeng para po mag-minister sa mga bata. Nung sinasabi po nila sa akin, kinakabahan po sila. Pastor, di namin alam kung anong gagawin. Basta gusto lang namin. Pero alam niyo po, nakakadalawang lesson na po kami. At lahat po sila nag-i-improve po from time to time. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sister Mina, senior citizen na. Sister Pelma, senior citizen. Sister Luz, tama ba? Senior na din, di pa. Malapit na, di ba? Sige po, pwede na po makaupo. But what I'm trying to say is, they have limitations. Alam nila yung kanilang capacity. Pero instead na mahiya, instead na sabihin, basta di ko kaya yan Pero alam niyo po, nung kinakausap ko po sila, tuwan-tuwa po ako. Sabi nila, sige pastor, for the glory of God. Sige pastor, hindi na ako yan. Yun yung dating Mina, ito na ako ngayon. Alam niyo po, grabe.
nakikita ko po yung tunay na transformation na ginagawa sa kanila ng Panginoon. Praise be to God. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? This is the truth. What you fear will limit what you can possess. Kapatid, huwag ka matakot. Hawakan mo. Huwag ka matakot. Ituloy mo yan. Bakit? Kasi kung matatakot ka, hindi mo mapangahawakan ng pangako ng Panginoon. Mananatili siyang pangako, pero hindi yun magiging sayo. Ulitin ko. Kapag nanatili kang takot, kahit may pangako sa iyo si Lord, hindi yan mapapa sa iyo. Amen? Pangapat po, God sees capacity in you that you refuse to see. Sabi dito, sumagot si Joshua sa mga tribes ng Ephraim at West Manasseh. Marami nga kayo eh. Powerful nga kayo eh. Sabi niya ganun. Hindi lang iisa ang mapupuntang lupain sa inyo. Wow! Now, this is Joshua. Hindi nagpapatinag sa mga reklamador. Ito yung karakter niya during the time of Moses pa. Nung sinurvey nila yung promised land, alam mo yung 12 spies yan eh. 12 sila eh. Si Joshua at si Caleb lang yung nagbigay ng positive report. Yung 10, lahat negative. Ay, maraming higante dun. Tapos ang tataas nung ang tataas nung pader. Hindi natin kaya. Before pandemic po, mag-asawa po sila. Sabi niya, alam mo, Pastor Lester? Ay, hindi, Brother Lester pa lang. Brother Lester, sabi niya, tagal-tagal na naming mag-asawa. Di kami nagkakaroon ng problema. Tapos nung sumali kami sa Bible study nyo, nagka-problema kami. Sabi ko, alam mo sis, kinumpronta ka rin. Sabi ko, alam mo sis, ang tagal nyo na rin kasi hindi nagba-Bible study. Binalik ko. Kasi totoo, nag-join sila. But at some point, parang 2 months, 3 months, di na sila umaattend. Nandun lang naman sila. Sabi, tapos na nag-Bible study kami, sabi niya, nagigets ko na. Kaya pala kami may problema mag-asawa. Binigyan kami ng problema ni Lord. Kasi namimiss na kami ni Lord. Hindi na pala kami nagpe-pray sa Kanya. Kaya pala. Amen? Kapatid, huwag mong tanggihan yung problema. Harapin mo. Alam mo kung bakit? Doon sa problema, kakatagpuin ka ni Lord. Amen? Nandun siya. Papaalala niya sa iyo kung gaano siya kadakila sa buhay mo. Papaalala niya sa iyo kung gaano siya makapangyarihan doon sa obstacle na binibigay niya sa iyo. At doon maaalala mo na meron ka palang Diyos na sinasamba. At meron kang Diyos na buhay na kayang sagutin kahit gaano pa kalaki yung problema mo. Amen? Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yes, my blessing, pero yes din, merong labanan. Now, if you want more anointing, it also entails more responsibility. If you want more influence, it also entails with more pressure. If you want more calling, it also entails more warfare. Sabi ni Pastor Edgy, hindi ko ito ma-skip. Sabi niya, the reward of a good job is more jobs. Ulitin ko. The reward of a good job is more jobs. Kapatid, pagka ikaw nabigyan mo ng kadakilaan, papuri, luwalhati ang ating Panginoon, kapatid, meron pa yan mga susunod para maluwalhati ulit ang kanyang pangalan. Amen? The tribe of Joshua had blessing, identity, opportunity, but they missed it because of complaining, fear, and small mindset. But Joshua reminds them, you already have what it takes. Now go and take what God has given. Kaya mo yan, kapatid. Kung hindi mo yan kaya, kakayanin yan ni Lord sa tulong ng banal na Espiritu. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Now, here's a final challenge. I want to ask you yourselves,
Tanungin niyo lang po yung sarili po ninyo. Are you complaining about what God already gave you? Na-promote ka ba sa trabaho, pero nagdagdagan din yung problema niyo? Na-promote ka ba sa trabaho, pero naging magulo naman yung pamilya ninyo? Umuwi nga yung asawa mo from abroad, pero hindi naman kayo masaya bilang pamilya kasi nagkulang kayo sa finances. Ano yung nirereklamo mo ngayon? Na meron ka na, may sumasagot doon, pera daw. Are you avoiding the responsibility that comes with your blessing? Tandaan natin, hindi yan basta binigay ng Panginoon. Meron yan karagdagang effort na dapat nating gawin. Amen? Are you allowing fear to stop your expansion? Maybe this can be your discussion question later. But for now, I want you to stand up. Tayo po tayo sa Panginoon. God is saying to you today, hindi ka kulang. Sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, hindi maliit ang portion ng blessing mo. Sinasabi rin sa iyo ng Panginoon, hindi ka limited. Ang kailangan mo lang gawin, show up. Kailangan mo lang gawin, step out of your comfort zone. Kailangan mo lang gawin, hindi lang panghawakan yung pangako, kundi angkinin mo ang pinangako ng Diyos sa iyo. Amen? Let's pray. Lord, patawarin niyo po kami. Kami po'y makasalanan. Alam niyo po, Lord, kung ano po yung laman ng puso namin at kung ano rin po yung lumalabas sa bibig namin, Panginoon. Sometimes it's full of negativity. Sometimes it's full of harsh words. Sometimes, Lord, hindi namin mapigilan yung sarili namin na hindi magalit sa sitwasyon o sa tao na nagdulot ng sitwasyon na yon. Pero Lord, ngayon, maharap po kami sa inyo. Nakakahiyaman. Pero Lord, mingi po kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan po namin. Lalo na po, Lord, yung mga lumalabas sa bibig po namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami kung pinapaliit ka namin sa iyong pagiging Diyos sa buhay namin. Every time na hindi po namin tinitake yung opportunity para dumaloy ang kapangyarihan mo, para malutas ang problema, hindi sa sarili naming paraan, kundi sa kapangyarihan mo. Lord, tulutan mo. Enable mo po ang bawat isa, Panginoon, na mag-operate hindi lang sa sarili nilang kakayahan, kundi sa kapangyarihan mo, Panginoon. Always remind us, Lord, na kami ay iyong mga anak. Hindi lang tagapagsilbi, hindi lang tagapaglingkod, hindi lang basta alipin, kundi mga anak mo. Na anything na hingin namin sa iyo, nandyan ka na palagi. At kayang-kaya mong i-provide ang solution sa lahat ng aming mga problema. Lord, bigyan niyo rin po kami ng sapat na tapang. Lord, arestuin niyo po lahat ng gawaing masama na nakakapagpa-discourage po sa amin. Nakakapag-demotivate po sa amin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng katapangan. Katapangan hindi para magyabang, kundi katapangan para magawa ang iyong kalooban. Lord, inaangkin namin ang iyong mga pangako. Tulungan mo kami, Lord. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan, alam namin, Lord, na lahat ng pinangako mong ito, Panginoon, maging ito man ay sa pamilya namin, sa negosyo namin, sa trabaho namin, sa ministry, Lord, ikaw ang nagsabi nito. Kaya Lord, naninindigan po kami at umaasa na Lord, alang araw, in your own perfect time, by your own perfect will, Panginoon, ibibigay niyo po ito sa amin. At we just need to step in with a courageous heart para angkinin ang iyong mga pinangako. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.